Okay mga kababayan, Krisulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito. Pag-usapan ho natin itong si Senador Bato de la Rosa. Na mukhang hindi na ho alam kung nasaang lupalop na ho ito. Asa na ba ito? Kumusta na ito mga kababayan? Kasi nung Sabado talagang sinabi ho ni Ombudsman Crispin Boyeng Rimulya sa isang programa, live yan na kung saan nung Sabado ng umaga ba? Basta Sabado, bago ho siya umating sa isang programa, nakatanggap ho siya ng tawag. Siyempre dating ano ito sekretary ng DOJ. Na ngayon mas mataas, ombudsman. Siyempre may mga intel ito na kung saan yung warrant of arrest ho ni Senador Bato de la Rosa inilabas na ho ng ICC. Pero hindi pa ho nabibigay sa Interpol. Kaya wala pang red notice sa website ng Interpol. So lumalabas pinaalam muna sa kanya. Pero hindi pa ho na pa-public. At ito matindi mga kababayan. Basahin natin ito. Talagang although hindi pa nasa sa publiko ng ICC, hindi pa na ibibigay, natatransfer sa Interpol. At syempre Interpol pupunta rito at makikipagtulungan sa PNP. At yung PNP dadakmay na itong si Bato de la Rosa. Basahin natin ito. Nasa telepono ko yung warrant. Nako, naloko na. Nanindigan si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na mayroong warrant of arrest ang International Criminal Court or ICC laban kay Senador Bato de la Rosa. Nasa telepono ko yung warrant pero hindi official copy. Dadaan yan sa proper channels para ma-implement. Ayan Jesus Crispin Rimulya, Ombudsman. Ako po. Ito mga kababayan, syempre nalaman na ho ito ni Senador Bato de la Rosa. At siguradong humihingi na ho ito ng advice kung kani-kaninong tao. Kung anong tago tuloy. Kung ano ang kanyang gagawin. Abakalain nyo si Senador Bato de la Rosa ay mukhang may mga pinaplano na. Mukhang hindi niya nahuhihintayin na yung ICC, yung kanyang warrant galing ICC, hindi niya nahihintayin ipasa sa Interpol at yung Interpol magpunta rito at maipagtulungan sa PNP. Ngayon pa lang ho yata, mukhang naguhukay na ho ng kanyang pagtataguan. Baka kalahin nyo mga kababayan, hindi ho pumasok. Hindi na ho pumasok si Senador Bato de la Rosa. According ho yan sa balita. Pakinggan natin. Kasunod nga ng pag-ugong na may ICC arrest warrant laban sa kanya. Hindi dumalo sa sesyon ng Senado si Senador Bato de la Rosa. Nako. Sinagot naman ng liderato ng Senado kung pwede bang ikanlong ng Senado si de la Rosa. Nakatutok si Ma'am Gonzales. Wala na, hindi na umatin, hindi na pumasok. Ayan Senador Bato de la Rosa absent sa sesyon sa Senado matapos sabihin ng Ombudsman na may warrant na siya galing ICC. So, kasi according ho dito kay Attorney Conti, sa isang interview niya sa isang programa, sikreto ito. Parang nga hindi makapaghanda. Kaso nga lang, di natin alam bakit sinabi ni Ombudsman Boyeng Rimulya. Para siguro may konting thrill, technique ni yan. Alam ko may technique ito si Ombudsman Boyeng Rimulya, ba't niya sinabi ang kahit secret?
Kasi pag nangyayari niya, parang lalabas yung prosesong gagawin kay Bato, baka parang kay Digong din, ano? So, kung sikreto ito, possible kaya na bigla na lang dadakmain itong si Bato de la Rosa. Mahirap niya, pag pumasok si Bato de la Rosa sa Senate, sa Senado, may mga pulis na, yan, mga pulis, mga kumakalat na ho siya paligid ng Senado. Siyempre, pag tinanong yung mga pulis na yan, ganito ulit sasagot yan, tulad ho sa kay Digong bago hulihin. Di ba si Digong bago hulihin, may mga pulis sa Davao, sa airport, may mga pulis dito sa Ninoy Aquino International Airport. Pag tinatanong yung pulis, bakit kayo nandiyan dyan? Wala, nagte-train lang. Nagpa-practice lang. Para huliin si Digong. Di ba dati ganon? Kumbaga parang mayroon lang ginagawa silang rehearsal. Pakinggan natin. Absent sa sesyon ng Senado ngayong araw si Senador Bato de la Rosa. Inaabangan pa naman siya matapos sabihin ng Ombudsman na may warrant of arrest umano para sa kanya ang International Criminal Court o ICC. Ayon sa kanyang staff, walang pasabi si de la Rosa kung bakit hindi pumasok. Nitong Biyernes lang, nakita si de la Rosa sa relief operation sa Cebu. Si Senate President Tito Soto, hindi pa rin daw nakakausap si de la Rosa pero kumonsulta na siya sa mga legal. Maliwanag, hindi lang ho sa sesyon, ha? Hindi lang ho sa sesyon. According sa staff, talagang hindi pumasok. Wala talaga sa opisina. Wala doon sa Senate building. Siyempre, sisimula na yan. At sigurado, maraming nagte-text, maraming tumatawag kay Senador Bato de la Rosa para interviewin. Sigurado yan. Pero bakit parang, wala nang paramdam itong si Senador Bato de la Rosa? Mukhang nagsisimula na. Kasi nga naman, mamaya, siguro sa isip ni Senador Bato de la Rosa, teteknikan nyo pa ako, ha? Kunyari, hindi pa konfirmado, tapos pagpasok ko sa Senate, bigla nyo na ako dadakmain. Ang mahirap niyan, yung Interpol, hindi nyo masabi, nakapaligid lang dyan. Ha? Kunin natin. Legal expert ng Senado. Hindi ko pala tatanggap kung ano yung mga opinion nila. Ang mga nabanggit ko lang was yung opinion ko last time. During the time, Senator De Lima, Senator Trillanes, yun lang yung mga nabanggit ko. Yung mga positioning namin. Ito ngayon hinihingin ko sa legal. Pero sila sinasabing extradition or something like that. Hinihingi ko lang, wala pa. Di ba sinasabit sa akin? Pero mariing sinabi ni Soto, hindi dapat maaresto sa loob ng Senate building ang sino mang senador. Lalo na pag nagsisesyon. Yun ang pinakabawal sa lahat, di ba? Habang nagsisesyon, may darating arestuin yung senador. Hindi kami papayag. Ito mga kababayan, liwanagin lang natin, hindi ho pinagtatakpan, hindi ho itinatago ni Tito Sen si Bato de la Rosa. Gusto niya lang sundin yung batas patakaran sa loob ho ng Senado. Hindi ho para kay Bato de la Rosa ito. Para ho sa lahat. Kahit sinong senador, hindi pwedeng arestuin sa loob. Especially nagsasesyon. Pero, kung si Bato de la Rosa, dadakmay, na-arestuin sa labas, who cares, carebers? Diba? Anong pakialam ni Tito Sen, diba? Hindi niya pwedeng awatin niya. Pwede siyang makakasuhan. Doon lang sa loob ng sesyon, sa Senado. Tuloy natin. Si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, na tulad ni De La Rosa ay nagsilbing PNP chief, tinawagan na rin ang kapwa senador. He was not picking up, and the following morning I noticed na meron siyang missed call sa akin. So I hope we can talk just to give him some advice, no. Hindi para magtago, kundi para how to go about facing criminal charges. Nasangkot na rin noon sa kaso si Lacson na nagtago pa abroad hanggang tuluyang madismiss ang kaso. Pero ani Lacson, iba ang kaso ni De La Rosa. In my case, kasi local courts, applicable yung Tulyao versus Miranda. Even if the respondent is not under jurisdiction, legal jurisdiction of the courts, pwede pa rin mag-file ng mga pleadings. In this case, it won't apply.
Hindi pa yon, Senador Pampilo Lacson. Malayo yung kaso ni Senador Bato de la Rosa sa kaso ni Senador Pampilo Lacson. Unang-una, ang kaso ni Senador Bato de la Rosa, crimes against humanity. Laban ho sa sangkatauhan. Involve ho ang mamamayang Pilipino. Involve ho ang sangkatauhan, humanity. Ganon kabigat. Crimes against humanity. Oh. Ano sabi ni Bato de la Rosa? Ano sabi niya? Pakinggan natin. Ano sabi ni Bato de la Rosa? Ano sabi mo, sir? Kilala naman siguro ninyo kung sino mga drug lord dito. Ano, gusto nyo patayin? Gusto nyo patayin? Patayin nyo. Bakit kayo pumatay? Dahil wala bang kayo man ang biktima. Puntahan ninyo. Buhusan nyo ng gasolina. Yung bahay, sindihan ninyo. Ayan ho, si Senador Bato de la Rosa, dating, ito yung angas nila nung panahon pa ho ng Administrasyon Duterte. Pangulo ng Philippine National Police, suot ang uniforme ng PNP, may bit-bit niya sa balikat niya ang 4-star rank, nag-uutos ho sa mga taong pumatay. At according sa kanya, pwede naman daw kayong pumatay. At take note ha, sabi pa sa mga tao, magano kayo, kumuha kayo ng gasolina. Yung bahay, sunugin nyo. Nagtuturo pa man sunog ng bahay, ano? Ay, hindi na ako magtataka bakit may kasong crimes against humanity ito. Crimes against humanity ito eh. Tuloy natin. So hindi andar. Kung piliin ni De La Rosa magpakanlong sa Senado, limitado ito alinsunod sa konstitusyon. Limited kasi yung Constitution is very clear on the matter. May immunity from arrest when Congress is in session. Sabi naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, sana hindi na umabot sa pagtatago pa. At dapat daw, korte ang magdesisyon kung pwede bang ipaaresto si De La Rosa sa bisa ng ICC warrant. Hindi naman pwede kung sinong admin, siya na lang. Kasi hindi na tayo rule of law nun. Rule of men na tayo. So kung kakampi mo ang administrasyon, hindi ka extradite o padadala sa international criminal. Pagkalaban mo, padadala ka. There has to be a final arbiter. And if you look at... Hindi na talaga kailangan humantong sa ganyan. Kasi kung talagang mahal ni Senador Bato de la Rosa si Digo, bakit di pa siya magpa-aresto? Para masamahan, madamayan niya naman doon, yung demonyo tuloy, sorry. Para masamahan, madamayan niya, yung tao doon, yung banal doon sa ICC court na nakakulong, na walang kabahid-bahid na krimen, walang kabahid-bahid na korupsyon. Si dating President Rodrigo Roa Duterte. Yung dati ho nating presidente sa kasamaang palad. Diba? Abay, diba dapat matuwa si Bato de la Rosa dyan? Ay, masasamahan niya na dun yung matanda. Hindi man sila magkita, hindi man sila mag-asama sa kulungan, malamang magkahiwalayan, pero mababalit at mababalitaan ni Digong na nandoon na siya sa loob ng ICC court sa isa sa mga kwarto doon, kahiliran niya. Malaking bagay kay Digong yun. Kailangan niya samahan yan. Silang dalawa ang nagdamayan dyan nung kasikatan nung war on drugs at nagkaroon ng extrajudicial killing. At kung magtatago si Senador Bato de la Rosa, nakakahiya. Yung matanda nga, kinaya doon. Ayun, nagdudusa doon. Inip na inip, walang makakausap. Tapos ikaw magtatago, malakas ka. Dati ka pang PNP chief. PMAyer? PMAyer na yung magtatago. Ayayang! Diba? So, nakakahiya. Kaya nga sabi ko, magtaguman si Bato, sampal sa kanila. Maaresto si Bato, madala doon, sampal din sa kanila. Wala silang pagpipilian dito. Nakakahiya kay Bato de la Rosa pag ito nagtago. Tapos yung matanda nagdudusa doon. Para bang sinasabi ni Bato na ikaw na lang ang magdusa dyan, ako hindi.
Mimisan nga hindi nga dumalaw to doon sa dahi para maramdaman man lang ni Digong na binisita siya doon kahit di sila magkita. Maramdaman man lang yung kanyang presensya. Oh, bakit hindi mo lang dumadalaw doon yan? Oh, ibig sabihin doon pa lang takot na. Kasi baka hindi na makauwi rito. Oh. Gawin natin. At the Philippine Constitution, iisa lang yan, yung korte. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. So, abangan natin yan mga kababayan. Pero according ho kay Ombudsman Boying Crispin Remulla, unofficial pero yung warrant of arrest ni Bato de la Rosa, nasa cellphone niya na. So, ano na ito, may mga hinihintay lang na proseso. Ako, mukhang di nakaabuti ng Pasko ito. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.